Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5376-5395. Kabanata 5376. James ay nakaranas ng iba't ibang mga antas ng malubhang pinsala. Ang mga bitik at sugat na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan ni James ay mangangailangan ng mahabang panahon upang ganap na gumaling. Maging ang kanyang kaluluwa ay sobrang nakakabit na mukhang ang kanyang kaluluwa ay maaaring masira at mawala sa anumang sandali. Nakaramdam si James ng magaan ang ulo sa puntong iyon. Matapos gamitin ang maliit na lakas na naiwan niya upang sabihin ang mga salitang iyon kay Yui, nagsimulang tumutok si James sa pagpapagaling ng kanyang mga pinsala. Hindi niya na-access ang mga kapangyarihan ng ules. Sa halip, ginamit ni James ang kanyang sariling mga kapangyarihan upang pagalingin ang mga sugat. Ito ay maaaring maging isang magandang bagay para sa kanya, bulong ni Latros kay Lemuel, para sa kanyang katawan, labis na pinsala o pagkabigla dito ay makakatulong sa kanyang katawan at kaluluwa na mas mahusay. Panipi. Natutuwa lang ako na buhay pa siya. Pinakawalan ni Lemuel ang isang buntong hininga. Isang maliit na nakasimangot na creased ang noo ni Yui habang tinitigan niya si James. Imposibleng sabihin kung ano ang nangyayari sa ulo ni Yui. Ang isa sa mga elder ng Yeftero ay umakyat kay Yui at sinabi sa halos hindi marinig na tinig, "Sir Yui, dapat nating gamitin ang pagkakataong ito at mapupuksa ang taong iyon. Kung gayon, maaari tayong magtungo sa Glacium Holy Land at paksain ang prinsesa kaagad." Ang banal na Celestial Rank Cultivator mula sa Suonteli Race at Zoltram Race ay lumakad din sa pares. "Sir Yui, wala kaming sinabi tungkol sa pagpapahintulot sa kanya ng oras upang pagalingin ang kanyang mga pinsala sa panahon ng pusta. Ito ang perpektong oras para sa amin na gumawa ng aming paglipat ngayon na siya ay malubhang nasugatan. Hindi na tayo mag-aaksaya pa rito. Panipi, hindi tulad ng iba," nagkomento si Yuvan, "dapat nating parangalan ang aming mga salita dahil sumang-ayon kami sa pusta. Bukod, ang tao ay hindi ordinaryong magsasaka. Siya ay nagmula sa Theognostos at marahil ay may pagsuporta sa isang Transcendental Bliss Rango ng Rango. Kung babalik tayo sa ating salita at papatayin siya ngayon, maaari ba nating madala ang mga kahihinatnan kapag ang mga magsasaka mula sa mga Theognostos ay hinahanap tayo upang maghayganti sa kanyang kamatayan?" Panipi. Tumanggo si Yui. "MHM. Tama siya. Papayagan natin siya ng oras upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Pagkatapos, papatayin ko siya kasama ang pangatlong hit. Kahit na ang mga mula sa Theognostos ay nais na magtaltalan tungkol dito, maaari nating sabihin sa kanila na ginawa namin itong patas at parisukat." Ang mga kwento na binubuo ni James tungkol sa templo ng Theognostos ay epektibo sa pag-iingat ni Yui sa background ni James. Nang marinig ang mga salita ni Yui, ang mga magsasaka ng Suonteli at Zoltram ay tumahimik at tumayo sa tabi. Samantala, si Cairo ay nag-teleport at muling lumitaw sa tabi ni James upang maprotektahan siya habang sinusubukan ni James na pagalingin ang kanyang mga sugat. Natanggap ni Cairo ang mga order mula sa Kiana na sundin ang mga tagubilin ni James para sa ngayon. Kung may susubukan na salakayin si James, gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ang buhay ni James. Sa paglipas ng mga araw, ang kondisyon ni James ay tila hindi mapabuti. Sa kabilang banda, ang mga magsasaka mula sa apat na sinaunang karera ay naubusan ng pasensya. "Sir Yui, hindi na natin hintayin ang taong iyon. Ang prinsesa ng Glacium Race ay dapat na isagawa ang kanyang saradong pintuan na pagmumuni-muni sa loob ng kanilang banal na lupain, at dapat na malapit na siya sa pagtatapos nito. Ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan ay hindi mas mababa sa iyo. Ito ay magiging masamang balita para sa apat na sinaunang karera kung magtagumpay siya sa pagkumpleto ng kanyang pagsasanay." Panipi. "Sir Yui, hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa aming misyon dahil sa pusta sa taong ito." "Eksakto. Hindi namin siya papatayin. Sa halip,
Dumiretso tayo sa Glacium Holy Land at manghuli kaagad sa prinsesa. Habang sinubukan ng mga kalalakihang iyon na hikayatin si Yui na kumilos, sina Lemuel at Latros ay nag-teleport patungo sa kinaroroonan nina James at Cairo. Tinanong ni Latros, ano ang bagay? Mayroon kang sapat na paghihintay. Lubhang sinabi ni Lemuel, sumang-ayon ka sa pusta dati. Babalik ka ba sa iyong salita ngayon? Panipi, nakatitig si Yui sa tatlong lalaki na nakatayo sa malayo na may bahagyang nakasimangot sa kanyang noo. Sinabi niya, hahawakan ko ang dalawang kalalakihan na iyon. Ang natitira sa iyo ay dapat alisin ang papel na iyon. Nagpa siya si Yui na huwag maghintay pa. Narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kung paano ang prinsesa ng lahi ng Glacium ay isang may talento na magsasaka. Si Yui ay mawawala ng pinakamahusay na pagkakataon upang paksain siya kung nangyari na hayaan siyang lumayo at magtago sa oras na ito. Sa sandaling lumipat si Yui, sina Lemuel at Latros ay nag-teleport din sa kanya. Si Yui ay isang henyo na nagtatanim na may pambihirang kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5377. Pinamamahalaang niya na ipadala ang parehong Lemuel at Latros na lumilipad ng ilang metro ang layo ng isang malakas na pagsabog ng kanyang aura. Samantala, ang iba pang mga magsasaka mula sa apat na sinaunang karera ay nagsimulang salakayin ang Cairo. Habang nagsimula ang isang bagong pag-ikot ng labanan, naiwan si James na nakaupo sa kanyang sarili sa gitna ng larangan ng digmaan. Walang sinubukan na salakayin si James dahil bahagya siyang nagbanta ng anumang banta sa ngayon. Gayun din, ang mga mula sa apat na sinaunang karera ay nag-aalala na maaari nilang antagonize ang isang Transcendental Bliss Rango na magsasaka sa pamamagitan ng pagpatay kay James. Ito ay nangangahulugan lamang ng problema kung sinabi ng magsasaka na nagpa siya na eksaktong paghihiganti sa kanilang mga tao pagkatapos. Sa kabilang banda, ang Lemuel at Latros ay nagpalitan ng mga sulyap habang sa wakas ay natigil nila ang kanilang mga sarili sa isang malayong lugar. Dapat ba tayong tumakbo para dito ngayon? Inihatid ni Lemuel ang kanyang tinig kay Latros. Si Yui Eftero ay masyadong malakas. Hindi natin siya mapigilan ng aming kasalukuyang mga kapangyarihan. Maaari ko siyang pigilan ng ilang sandali kung pinakawalan ko ang arte ng Film Surge. Gayunpaman, ilantad nito ang aking pagkakakilanlan at ilalagay ang mga miyembro ng Jew Academy sa panganib. Si Latros ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na nakamit niya ang gitnang yugto ng Holy Celestial Rank, si Latros ay wala pa ring tugma para kay Yui na pumasok lamang sa maagang yugto. Bukod dito, hindi niya mapanganib na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayan sa lagda na natatangi sa mga Theatans. Hoy! Papat, maghang doon. Aalis muna tayo. Tumawag si Lemuel ng malakas sa direksyon ni Cairo. Pagkatapos, mabilis siyang nag-teleport palayo sa kung nasaan ang iba. Sinundan ni Latros ang malapit sa likuran niya. Nang makita na ang dalawang iyon ay tumakas, lumingon si Yui at sumali sa iba sa nasasakupang Cairo. Bagaman ang Cairo ay may mga hindi magagawang kapangyarihan, labis pa rin para sa kanya na hawakan ang maraming napakahusay na mga magsasaka ng sabay-sabay. Ang bilang ng mga pagbawas at pinsala sa kanyang katawan ay lumago habang siya ay unti-unting nabigo upang hadlangan o mapuko ang tila walang katapusang pag-atake. Gayunpaman, si Cairo ay katulad ng isang makina ng digmaan na naprogram upang maprotektahan ang prinsesa. Wala siyang takot sa sakit at kamatayan. Ang Cairo ay magpapatuloy na makipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga upang matiyak ang kaligtasan ng prinsesa. Labis na nadama ni James habang pinapanood niya ang Cairo na labanan ang iba. Hindi niya sinisi sina Lemuel at Latros sa pag-alis. Ang sitwasyon ay nawala sa kamay, at lantaran na hindi gaanong magagawa sa puntong iyon. Kung siya ay, pipiliin ni James na huwag labanan din si Yui sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Gayunpaman, sinira nito ang puso ni James upang makita si Cairo na binugbog sa isang pool. Ang lalaki ay nakikipaglaban sa tatlong mga matatanda sa Eftero, tatlong banal na mga magsasaka sa ranggo ng Celestial, at si Yui lahat. Ibinigay niya ang lahat at tumagal ng matagal. Nadama ni James na magiging isang kahihiyan kung ang Cairo ay pinatay na ganyan. Tumigil ka. Ang boses ni James ay bumagsak sa puwang sa lugar na iyon. Dahan-dahan siyang nakarating sa kanyang mga paa at sinabing, Yui Eftero,
maaari kang magpatuloy sa ikatlong hit. Nang marinig ang kanyang mga salita, pinakawalan ni Lemuel ang isang bulalas. Ang kapwa ay hindi masiraan ng loob. Wala siyang hugis upang kunin ang ikatlong hit mula kay Yui. Ang mga lalaking iyon ay tumigil sa pakikipaglaban. Nag-teleport si Cairo at muling lumitaw sa tabi ni James. Gayunpaman, bumaba siya sa sahig ng susunod na instant habang naubos na niya ang kanyang enerhiya at nanghihina. Lumabas si Yui ng napakalaking halaga ng aura habang itinuro niya ang kanyang tingin kay James. Sinabi niya sa isang mahigpit na tinig, dapat mong isaalang-alang ito. Sigurado na hindi mo mabubuhay ang aking ikatlong pag-atake. Hindi ko nais na patayin ka, at hindi ko nais na gumawa ng isang kaaway sa labas ng Theognostos. Ito ay sa pagitan ng apat na sinaunang karera at lahi ng Glacium. Inaasahan kong mananatili ka rito. Panipi. Alam ni James na totoo ang sinabi ni Yui. Pinahinto lamang niya ang mga kalalakihan upang matulungan si Cairo sa mabuting kalooban. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-isip si James na sabik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5378. Walang paraan na makaligtas si James sa ikatlong pag-atake mula kay Yui. Gayunpaman, natapos niya ang paglalagay ng kanyang sarili sa isang masikip na lugar. Bagaman hindi papagalingin ni James ang lahat ng kanyang mga pinsala, maaari na siyang makipag-usap sa isang maayos na pag-iisip ngayon. Malawak siyang ngumisi kay Yui. Sir Yui, ito ba ay tunay na kinakailangan? Dapat mo bang subukan ng husto upang maalis ang Glacium Princess? Kahit na pumasok siya sa banal na ranggo ng Celestial, anong pinsala ang maaari niyang gawin sa pangkat mo? Panipi. Hindi pinansin ni Yui ang kanyang mga katanungan at sinabi, binigyan ka ng isang patas na babala. Mayroon kaming maraming mga saksi dito ngayon. Kahit na sinubukan ng mga miyembro ng Theognostos na magkamali sa amin sa pagpatay sa iyo ngayon, maraming mga tao na maaaring patunayan na hindi tayo nagkakamali. Panipi. Ito ba ay tunay na kinakailangan para sa atin na gawin ito, bagaman? Tanong ni James. Sinusubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang i-drag ang pag-uusap at bumili ng oras. Bakit sa mundo ay matagal na ang pagkuha ng Kiya na Burain? Kung hindi pa rin siya nagawa sa kanyang saradong pintuan na pagmumuni-muni sa lalong madaling panahon, susuko na lang ako at lumabas kaagad dito, ungol ni James sa loob. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, pinahit ni James ang kanyang mga mata kay Cairo, na nagsisinungaling pa rin sa sahig. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang ilipat ang Cairo sa kanyang kayamanan sa imbakan sa susunod. Naghahanda na si James na tumakas sa anumang sandali. Kukunin ko ang ikatlong hit sa kanyang kapalit. Noon lang, ang tinig ng isang babae ay maaaring marinig na nagmula sa direksyon ng Glacium Holy Land. Walang pahiwatig ng init sa malulutong, malinaw na tinig. Kasabay nito, ang temperatura sa lugar na iyon ay bumaba bilang isang malakas na gust ng malamig na hangin na sumabog sa kanila. Whoosh! Habang namatay ang hangin, isang magandang ginang sa isang puting damit na naging materialized bago si James at ang iba pa. Oo naman. Tumawag si Yui. Itinaas niya ang kanyang palad at nagkasundo ng isang taybak. Pagkatapos, pinatong ni Yui ang taybak sa direksyon ni Kiana. Samantala, pinakawalan ni Kiana ang kanyang aura, na maaaring makita bilang mga ulap ng malamig, puting mist. Ang mga ambon na iyon ay mabilis na nagtipon sa harap niya upang makabuo ng isang malaking taybak. Ang taybak ay lumipad patungo kay Yui sa susunod na instant. Klang! Ang isang malakas na tunog ay ginawa habang ang mga blades ng dalawang mga taybak ay bumagsak sa bawat isa. Malaking bitek ang lumitaw sa nakapaligid na espasyo dahil sa mapanirang puwersa na nabuo ng parehong mga taybak. Si Kiana ay natitisod ng ilang mga hakbang pabalik dahil siya ay naapektuhan din ng alon ng pagkabigla. Maraming mga bitek na nabuo sa kanyang balat, at si Kiana ay nag-ubo ng ilang dugo makalipas ang ilang segundo. Kilalanin mo ako sa lugar kung saan ako selyadong. Nawala si Kiana mula sa lugar. Gayunpaman, ang kanyang tinig ay sumigaw sa puwang. Sinubukan ni Yui na sundin siya kaagad. Sa sandaling iyon, ang Glacium Holy Land ay nagsimulang gumuho. Habang ang mga istruktura ay nahuhulog, ang mga malalaking piraso ng mga bato at buhangin ay natipon sa hangin at nabuo ang isang napakalaking taybak. Ang taybak ay bumagsak sa Yui at hinarang ang kanyang landas.
Sa gitna ng kaguluhan, si Lemuel ay naging materyal sa harap ni James at hinawakan ang kanyang braso. Hayaan mo na. Dinala niya si James at nag-teleport palayo sa lugar na iyon. Sumunod si Latros sa likuran nila. Sa oras na ang enerhiya ng Taybak na nabuo mula sa Glacium Holy Land ay nawala, si Yui at ang iba pa ay hindi na makakakita ng pagkakaroon ng Kiana o James. Mapahamak ito. Galit na galit si Yui. Ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit. Ang mga malakas na panginginig ay maaaring madama habang pinakawalan niya ang kanyang aura sa nakapaligid na espasyo. Humakbang si Yuven at sinabing, sino ang nakakaalam ng prinsesa ng mga Glaces na sapat na lumago upang makatanggap ng pag-atake mula kay Sir Yui nang hindi napapanatili ang labis na pinsala sa kanyang sarili. Kung hindi natin siya mapapawi sa lalong madaling panahon, maaaring sa huli ay maging banta siya sa 4 na sinaunang karera. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5379. Ang Suonteli Cultivator ay tunog na hindi nasisiyahan. Sir Yui, ito ang lahat ng iyong kasalanan. Kung inutusan mo kaming kumilos ng mas maaga, ang prinsesa ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang makamit ang kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Papatayin natin siya. Inayos siya ni Yui ng isang sulyap. Tumigil ang lalaki sa pakikipag-usap halos agad. Bumalik muna tayo. Tumalikod si Yui at naglakad. Ang iba pang mga magsasaka ay nagpalitan ng sulyap sa madaling sabi. Pagkatapos, mabilis silang sumunod sa likuran ni Yui. Nang maglaon, tanging sina Yuven at Thea ang naiwan na nakatingin sa mga labi ng Glacium Holy Land. Uncle Yuven, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Thea. Ang paglalakbay sa Glacium Holy Land ay napuno ng maraming biglaang at nakakagulat na mga kaganapan. Sa kabutihang palad, ang mga bagay ay naging lubos sa kanilang pabor sa huli. Hindi inaasahan ni Thea na umunlad si James hanggang sa makakaya laban sa mga pag-atake ni Yui. Marahil ay makarating si James at dalhin siya sa bahay kahit na mas maaga kaysa sa naisip niya. Ang kaisipang iyon ay napuno ang pag-asa at pag-asa sa kanilang hinaharap. Natuwa si Yuven sa kung paano nakitungo si James sa sitwasyon ngayon. Ngayon, ang mga Mevriers ay kailangang maghintay ng pasensya para kay James at sa mga Glaces upang mapupuksa ang mga Yefteres. Pupunta kami pabalik sa bahay, syempre. Ang Yefteres ay mag-aalaga sa natitira. Pinagsama ni Yuven ang isang malaking airship. Pagkatapos, siya at si Thea ay naglakbay pabalik sa teritoryo ng Mevriers sa pamamagitan ng paggamit ng airship. Samantala, kinuha ni Lemuel si James at mabilis na nag-teleport na malayo sa Glacium Holy Land hanggat maaari. Sinundan ni Latros ang malapit sa likuran nila. Nang sa huli ay tumigil si Lemuel at kinumpirma na si Yui at ang iba pa ay hindi sumunod sa kanila, pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Sigurado ka ba? Tumingin si Lemuel kay James. Fine, patuloy ni James, ngunit ang proseso ng pagpapagaling ay tatagal ng oras. Sa pagiging natatangi ng aking katawan, kakailanganin ng kaunting oras para pagalingin ko ang lahat ng aking mga pinsala sa pamamagitan ng paggamit ng energies ng langit at lupa mula sa paligid. Panipi. Bakit hindi mo ginamit ang ules? Tanong ni Latros. Oh, sinampal ni James ang kanyang palad laban sa kanyang noo. Tinatakan ko ang ules dahil ang mga nakapagpapagaling na kapangyarihan nito ay masyadong mahusay at nais kong bumili ng mas maraming oras. Aalisin ko ang selyo ngayon. Maghintay. Nakagambala si Latros, dapat mong pahintulutan ang iyong katawan na subukang pagalingin ang sarili. Ang pagkabigla at ang pagpapagaling ay makakatulong na maisulong ang isang mas mahusay na pagbonding sa pagitan ng iyong katawan at kaluluwa. Ang prosesong ito ay magpapabuti din sa mga kapangyarihan ng pagtatanggol ng iyong katawan. Panipi. Okay. Tumango si James. Dahil hindi niya kailangang makisali sa mga laban sa oras na ito, nagpa siya si James na hayaan ang kanyang katawan na natural na gumaling. Ang prinsesa ng mga Glaces ay malakas. Nagawa niyang makatakas kahit na matapos na mag-hit mula kay Yui Eftero, puna ni Lemuel. Sinabi ni Latros, marahil ay hindi niya pinaplano na wakasan ang kanyang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Ang ginang ay marahil ay malubhang nasugatan at naghihirap mula sa mga kahihinatnan ng pag-activate ng isa sa mga lihim na sining ng Glaces. Well, magtungo muna tayo sa kamatayan ng kamatayan, sinenyasan ni Lemuel.
Ang tatlo sa kanila ay nagsimulang maglakbay sa direksyon ng tatsulok ng kamatayan, kung saan ang Kiana ay dating selyadong. Sa kabilang banda, natagpuan ni Kiana ang isang nakatagong lugar sa loob ng isang tahimik na lambak ng tatsulok na kamatayan. Ang mga bitek ay patuloy na bumubuo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, patuloy na ginagamit ni Kiana ang kanyang mga kapangyarihan upang maiwasan ang paghiwalay sa kanyang katawan. Di nagtagal, natagpuan ni James at ang iba pa na si Kiana. "Okay ka lang ba?" Tinanong ni James nang makita ang kalagayan ni Kiana. "Ako, tama ako. Hindi ito papatayin ako." Ang isang nakasimangot ay sumire sa kanyang magagandang tampok. Sinabi ni Kiana sa isang nanginginig na tinig, "Maaari mo bang ipahiram sa akin ang ulas ng kaunti?" Pinagsama ni James ang ulas at undid ang selyo. Habang lumulutang ang ulas sa itaas ng ulo ni Kiana at pinakawalan ang mga kapangyarihan nito, halos agad na agad ang katawan ni Kiana. Sa loob ng ilang segundo, gumaling ang mga sugat ni Kiana, at nagpapatatag ang kanyang kalagayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5380, na may mga mahiwagang kapangyarihan ng ulas, ang mga pinsala sa Kiana ay agad na gumaling. Gayunpaman, maramdaman ni James kung paano ang mga kapangyarihan na nakapaloob sa loob ng ulas ay tila nabawasan ng bahagya. Napansin ni Kiana ang nalilito na ekspresyon at ipinaliwanag, "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga kapangyarihan ng ulas na maubos." Ang ulas ay patuloy na sumisipsip ng lakas ng langit at lupa mula sa nakapalibot upang muling mabigyan ng mga kapangyarihan ang mga kapangyarihan nito. Tumango si James at naimbak ng ligtas ang ulas. Nakarating si Kiana sa kanyang mga paa at tinanong, "Nasaan ang Cairo?" Inalis ni James si Cairo sa kanyang kayamanan sa imbakan at inilagay siya sa lupa. Walang malay pa rin si Cairo. Itinakda ni Kiana ang kanyang tingin kay Cairo at sinabing, "Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Wala siyang kumpletong kaluluwa, upang magsimula." Si Cairo ay mabagal na mabawi kahit na may maliit na shred lamang ng kanyang kaluluwa na naiwan sa katawan na iyon. Pagkatapos, inilagay ni Kiana ang Cairo sa loob ng kanyang kayamanan sa imbakan. Tiningnan ni Latros si Kiana at nagsimula, "Binigyan mo ako ng Glaciman Sword, at tinulungan ko ang pagtiyak ng iyong kaligtasan habang sinusubukan mong i-level up. Sa palagay ko ay nagawa ko na upang mabayaran ka para sa payback, kaya't pupunta ako ngayon." Nagbigay ng kaunting tumango si Kiana. Inatasan ni Latros ang kanyang tingin kina James at Lemuel. "Nakamit ko ang aking layunin sa paglalakbay na ito, at oras na para gawin ko ang dapat kong gawin. Inaasahan kong magkita tayo muli balang araw." Biernang yumoko si James. "Salamat sa lahat ng iyong tulong, si Sir Latros. Kung hindi ito para sa iyo, haharapin ko ang maraming mga isyu sa pag-navigate sa madilim na mundo." Napangiti si Latros. "Inaasahan kong makita kung paano mo ilingon ang madilim na mundo sa hinaharap." Dahan-dahan, ang katawan ni Latros ay nagsimulang kumupas. "Sigurado ako isang araw na ikaw ay magiging isa sa mga kilalang figure sa madilim na mundo. Tiyak na makikitang muli ang bawat isa balang araw." Kahit na matapos na si Latros, ang kanyang tinig ay sumigaw sa puwang ng medyo ilang oras bago ito huli ay namatay. "James," humakbang si Lemuel, "nakamit mo ang iyong layunin para sa paglalakbay na ito sa madilim na mundo. Hindi lamang nakuha mo ang ulas, ngunit nakolekta mo rin ang iba't ibang mga mapagkukunan para sa iyong pagsasanay at lumikha ng bago, malakas na katawan para sa iyong sarili. Nangako akong samahan ka sa paglalakbay, at gumawa ako ng isang medyo magandang trabaho sa lahat ng ito." Panipi. Bahagyang sumimangot si Lemuel nang tumahimik sandali. "Alam ko na malapit ka nang umakyat laban sa lahi ng Yeftero, ang nangungunang grupo sa apat na sinaunang karera. Iyon ay isang napakapanganib na misyon, at hindi ko nais na makisali dito. Nangako akong magturo sa iyo ng sining ng Theme Surge. Ngayon na nakamit mo ang minimum na kinakailangan upang malaman ang pangwakas na dalawang yugto, tuturuan kita ng mga pamamaraan at iwanan ang madilim na mundo." Panipi. Ayaw ni Lemuel na makisali sa salungatan sa pagitan nina James at Yefteris para sa kaligtasan ng mga miyembro ng Jew Academy. Bilang tagapagtatag ng Academy, nag-aalala si Lemuel tungkol sa kapalaran ng Jew Academy. Pumasok si Lemuel sa unang yugto ng Holy Celestial Rank at nagawang labanan ang mga magkaparehong ranggo ng huli na yugto.
Gayunpaman, hindi pa rin sapat para sa kanya upang maprotektahan ang lahat ng mga miyembro ng Ju Academy. Nagpa siya si Lemuel na oras na nakatuon siya sa kanyang pagsasanay at pinabuting ang kanyang mga kapangyarihan. Pinagbigyan ni James ang kanyang mga browser nang marinig ang mga salita ni Lemuel. Plano niyang makatrabaho si Kiana sa pagtanggal ng Yui para sa kabutihan. Ang kanyang mga unang plano ay mangangailangan ng tulong ni Lemuel. Gayunpaman, hindi pinipilit ni James si Lemuel na manatili. Hindi kita pipigilan kung nais mong umalis, Sir Lemuel. Tungkol sa arte ng FemSurge, hindi mo na kailangang turuan ako ng mga pamamaraan. Kakailanganin ko ang ilang oras upang pahintulutan ang aking katawan. MHM. Tumanggo si Lemuel. Nalaman niya kung paano si James ay isang mabilis na nag-aaral. Nagawa pa ni James na kunin ang sumpa ng yelo ng walang kahirapan dati. Mag-ingat ako, James. Tinapik siya ni Lemuel sa balikat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5381. Nawala si Lemuel pagkatapos magpaalam, naiwan si James at Kiana. Umupo si James sa isang malaking bato sa malapit, sinulyapan ang maselang kagandahan sa tabi niya, at nagtanong, ano ang susunod? Ang mga mata ni Kiana ay kumikislap sa kawalan ng katiyakan. Marahan siyang umiling at sumagot, hindi ako sigurado. Ang layunin ko ay ipaghiganti ang Glacis. Gayunpaman, ang apat na sinaunang lahi ay masyadong makapangyarihan at may malalakas na pinuno. Hindi ako makaganti sa lakas ko ngayon. Saka, itinigil ko ang proseso ng cultivation ko sa isang mahalagang sandali, kaya hindi matatag ang cultivation base ko. Hindi ako nakapasok sa Holy Celestial rank at nawalan ako ng pagkakataon. Mahihirapan akong maabot ang ranggo ngayon. Sa una ay binalak ni Kiana na gumawa ng magkakasunod na tagumpay hanggang sa Holy Celestial rank. Gayunpaman, ang nakaraang sitwasyon ay mapanganib. Kung nagpatuloy siya sa paglilinang at biglang nabalisa sa kalagitnaan, ang lahat ng kanyang pagsisikap hanggang sa puntong iyon ay magiging walang kabuluhan. Wala siyang choice kundi huminto at umalis sa pag-iisa. Napabuntong hininga si James at sinabing, may sama ng loob din ako sa mga Yeftero. Paano kung magsanib puwersa tayo at humanap ng pagkakataon na patayin si Yui Yeftero? Mag-ipon muna tayo ng interes para sa ginawa nila sa atin. Nasaan si Cairo? Nasa peak na siya ng quasi-bliss rank. Kung pipilitin niya ang lahat ng kanyang lakas, madali para sa kanya na patayin si Yui. Tama ba? Umiling si Kiana at sinabing, kahit na ginamit namin ang Ice Spirit para iligtas siya pagkatapos niyang mab-igo na makapasok sa Transcendental Bliss rank, hindi niya magagawa ang buong lakas niya sa kanyang kasalukuyang estado. Siya ay halos isang buhay na bangkay. Tanong ni James, may paraan ba para matulungan siyang gumaling? Si Cairo ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Siya ang pinakamalakas na pag-iral na naranasan ni James sa ngayon. Kung may paraan para maibalik si Chero sa normal, magkakaroon sila ni Kiana ng pagkakataon laban sa mga Yeftero. Umiling si Kiana at sinabing, matagal na sana namin siyang tinulungan kung kaya namin. Wait, actually, matapos maalala ang isang bagay, huminto si Kiana. Curious na tanong ni James, ano yun? Hinanap ni Kiana ang kanyang mga alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, tumugon siya, nabalitaan ko mula sa aking ama na mayroong paraan upang maibalik sa normal si Cairo. Cut to the chase, naiinip na udyok ni James sa kanya. Ipinaliwanag ni Kiana, kailangan mong maunawaan ang mga primitive na inscription ng 5 elemental primevals. Baka matulungan mo siya kung mabisado mo ang kanilang mga inscription at elemental curses. Unfortunately, haka-haka lang ng tatay ko. Walang garantiya na gagana ito. Bukod dito, hindi malapit ang mga elemental primeval ng Dark World. Hindi rin nila ibinabahagi ang kanilang mga primitive na inscription sa mga tagalabas. Walang sino man sa madilim na mundo ang nakabisado ng higit sa isa sa mga inscription ng elemental primevals o kahit na malapit sa paglinang ng 5 sa mga elemental na sumpa. Biglang napaisip si James. Yung elemental curses, kabisado ko na ang mga primitive na inscription ng Glacis. Hanggat maaari kong makuha ang aking mga kamay sa iba pang 4 na mga inscription ng elemental primevals, magkakaroon ako ng pagkakataong iligtas si Cairo. Nakita ni James ang isang sulyap ng pag-asa.
Ang pagligtas kay Cairo ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon laban sa mga Yeftero. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, sinabi ni James, tutulungan kita. Bisitahin natin ang Flamme at subukang makuha ang kanilang primitive na inscription. Hihilingin, Ma'am Alamos, o magnakaw man lang kung kailangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5382. Si Cairo ay napakalakas, at si James ay umaasa sa kanya. Sa halip na pagbutihin ang kanyang lakas upang madaig si Yui, mas madaling tulungan si Cairo na makabangon. Tumingin si Kiana kay James na nakakunot ang noo at sinabing, ang mga elemental primeval ay halos hindi nakikipag-usap sa isa't isa. Bukod dito, hindi tugma ang aming mga elemento. Wala akong narinig na sino man na nakakaintindi sa mga primitive na inscription ng dalawang elemental na lahi. Buntong hininga. Nang mangyari ang aksidente ni Cairo, ang mga powerhouse ng ating lahi ay nagsikap na subukang iligtas siya. Dahil sa desperasyon, pumunta pa sila sa iba pang elemental primevals para humingi ng tulong sa kanilang mga powerhouse, na nakabisado ang mga primitive inscription ng kani-kanilang lahi. Nais nilang tipunin ang 5 elemento at ibalik sa normal si Cairo. Gayunpaman, ang iba pang elemental primevals ay tumanggi na tumulong. Nakangiting sabi ni James, "Don't worry, I have a plan." Gayunpaman, dapat mong hayaan siyang maglingkod sa akin ng ilang panahon pagkatapos niyang gumaling. Pagkatapos kong matupad ang aking layunin, ibabalik ko siya sa iyo. Dahil nalinang na ni James ang elemental na landas at pinagkadalubhasaan ang elemental inversion, tiwala siya sa matagumpay na pag-unawa sa mga inscription ng elemental primevals. Nakakalungkot ang kanyang elemental path, at ang elemental inversion ay hindi na praktikal sa kanyang kasalukuyang antas ng mga laban. Sa kanyang mga nakaraang karanasan, ang pagsasama-sama ng mga hindi tugmang elemento ay magiging medyo madali. Hanggat maaari niyang makuha ang inscription ng iba pang elemental primevals, madali niyang mauunawaan ang mga ito at malinang ang mga ito sa kanilang pinakamalalim na anyo. Okay, kung gumaling si Cairo, pwede mo siyang makuha saglit, tinanggap ni Kiana ang alok. Perpekto. Punta tayo sa teritoryo ng Flamme. Mukhang may sama ng loob si Latros sa kanila. Siya ay naghahanap para sa Ice Sword upang labanan ang mga ito. Baka makasagasa pa kami sa kanila na nag-aaway pagdating namin. Kung magulo ang teritoryo ng Flamme, dapat ay madali tayong makalusot. Tumingin si Kiana kay James na nakakunot ang noo at nagtanong, paano ang kalagayan mo? Alam niya ang mga pinsala ni James mula sa nakaraang labanan. Hindi tulad ni Latros at Lemuel, sinubukan ni James ang lahat para protektahan siya. Namatay sana siya sa Glacium Holy Land kung hindi nagtagal si James ng sapat na oras para sa kanya. Nakangiting sagot ni James, I'm fine. Kailangang bumawi ng sarili kong katawan para lumakas ito. Tumango si Kiana at sinabing, totoo iyan dahil hindi ito ang iyong orihinal na katawan kundi ang nareporma sa pamamagitan ng pagsasanib ng iba't ibang bihirang materyales. Ang mga enerhiya sa iyong katawan ay hindi pa ganap na nailalabas. Ang iyong katawan ay kailangang dumaan sa ilang pagmamartilyo para mangyari iyon. Noon, pinanood ni Kiana kung paano ginawa ang bagong katawan ni James. Ginawa ito gamit ang pinakamahusay na mga materyales sa Dark World, na maakit ang atensyon ng kahit na mga nangungunang powerhouse. Ang enerhiya na nakapaloob sa loob ng mga materyales na ito ay makapangyarihan. Sa kasamaang palad, hindi ganap na maisaaktibo ni Lemuel at Latros ang enerhiya sa loob nila. Bahagyang tumango si James at sinabing, this degree of injury is nothing to me. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at umalis ka agad. Binigyan ni Latros si James ng mapa ng Dark World. Kaya, nagkaroon siya ng magaspang na memorya ng lokasyon ng Flamme Race. Ini-teleport ni Kiana ang walang malay na si Cairo sa isang ligtas na lugar, pagkatapos ay sinabing, sige, tayo na. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar at pumasok sa dilim. Anong tunay mong pangalan? James Caden. Ang aking pagkakakilanlan ay medyo espesyal, kaya ang 4 na sinaunang lahi ng madilim na mundo ay dapat na desperado na mahanap ako ngayon. Hindi ko kayang maglibot gamit ang tunay kong mukha, at hindi ko rin magagamit ang tunay kong pangalan. Kailangan nating gumamit ng mga disguise.
Habang mabilis na lumilipat sa madilim na kawalan, nagkaroon ng maliliit na pag-uusap sina James at Kiana. Si James, gayunpaman, ay hindi nagbago ng kanyang hitsura. Naramdaman niyang ang Theognostos ay isang malakas na kalasag na magagamit niya dahil ang apat na sinaunang lahi ay nag-iingat dito. Samantala, nag-transform si Kiana bilang isang dalaga. Bagamat nagbago ang kanyang hitsura, hindi kumupas ang kanyang matikas na aura. Ang kanyang kasalukuyang mukha ay kasing akit ng kanyang tunay. Nagmamadaling sumabay sina James at Kiana, dumaan sa dilim. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng teritoryo ng Flamme. Itinuro ni Kiana ang lugar sa unahan at sinabing, nandoon ang Flamme. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5383. Bahagyang tumango si James at sumagot, sige, tingnan natin ang paligid. Humakbang ang dalawa at nawala sa kinatatayuan. Sa susunod na sandali, nakapasok na sila sa teritoryo ng Flamme. Lumipat sila sa lugar at sa wakas ay nakarating sa pangunahing lungsod ng Flamme, Flame City. Sa silangang bahagi ng lungsod ay isang espiritual na bundok. Sa di kalayuan, tila nagliliyab na apoy. Maging ang langit ay nagninangas na pula, at ang mga ulap ay parang apoy. Ang Flamme ay ang huling nakaligtas na lahi ng Elemental Primevals. Tumingin si Kiana sa field sa unahan nila at bumantong hininga. Ha! Ang Flamme na lang ang natitira. Natigilan si James. Oo, bahagyang tumango si Kiana. Anong nangyari? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Kiana, ang Dark Primeval Age ay napaka-prospered, at hindi mabilang na makapangyarihang Primevals ang umiral. Gayunpaman, sunod-sunod na pangyayari ang nangyari at naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa mga primeval. Pagkatapos noon, ang apat na sinaunang lahi ay umangat sa iba at naging pinakamalakas na puwersa. Sa kabila nito, maraming puwersa na katumbas ng four ancient races ay umiiral pa rin sa Dark World. Naintriga si James sa kasaysayan ng Dark World. Gayunpaman, hindi maipaliwanag ni Kiana ang mga pangyayaring ito ng detalyado, kaya hindi na siya naghukay pa. Tumingin siya sa malaapoy na espiritual na bundok sa di kalayuan, hinimas ang kanyang baba, at bumulong, paano natin makukuha ang mga primitive na inscription ng Flamme? Napabuntong hininga si Kiana. Hindi ito magiging madali. Ang mga primitive na inscription ay ang pundasyon ng lahi ng isang tao. Ang pagbibigay nito sa mga tagalabas ay katumbas ng paglalagay ng kanilang buhay sa iyong mga kamay. Walang lahi ang madaling ibigay ang kanilang mga primitive na inscription. I wonder kung nasaan si Latros ngayon, ungol ni James. Nalungkot si James sa kawalan ng Lacros sa paligid para gumawa ng plano ng magkasama. Sinabi ni Kiana, ang lahi ng Flamma ay hindi mas mahina kaysa sa apat na sinaunang lahi. Dapat tayong pumasok sa lungsod sa ngayon, pagkatapos ay dahan-daang maghanap ng pagkakataon. Sige, pagdating sa teritoryo ng Flamme, walang tamang plano si James na kunin ang mga primitive na inscription. Kaya, maaari lamang siyang pansamantalang manirahan sa lungsod at maghintay ng tamang pagkakataon na lumitaw. Naglakad si James patungo sa Flame City, habang si Kiana ay tahimik na sumunod sa kanyang likuran. Ang Flame City ay maunlad at masikip sa mga tao. Karamihan sa mga tao sa lungsod ay mga primitive na nilalang na ipinanganak sa Flamma race. Samantala, ang ilan ay mula sa ibang mga lugar sa Dark World. Bahagyang nabigla si James habang gumagala sa mataong lungsod. Maraming nagtitinda ang nakalagay sa gilid ng mga lansangan, na nagbebenta ng iba't ibang mahiwagang bagay. Lumingalinga si James sa paligid, dito at doon, satisfy ang kanyang curiosity. Samantala, bumalik si Yui sa Yefteris upang iulat ang insidente sa Holy Land ng Glacium at ipaalam din ito sa iba pang sinaunang lahi. Matapos malaman ang balita, ang mga powerhouse ng apat na sinaunang lahi ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng mga Yeftero. Ang pinuno ng Yefteris ay nasa pag-iisa, kaya siya ay wala. Sa kabilang banda, ang mga lider ng Suonteles at Zoltrams ay personal na dumating upang lumahok sa pulong. Samantala, ang mga Mevriers ay nagpadala ng kanilang kinatawan, si Yuvan. Dahil ang kanilang pinuno ay nag-anunsyo kanina na siya ay nasugatan at kailangang magpagaling, si Yuvan ang naiwan na responsable sa paghawak sa mga bagay ng kanilang lahi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5384. Ang mga maimpluwensyang figure mula sa apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo ay nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng mga Yeftero para sa isang emergency na pagpupulong. Umupo sa pinakamataas na upuan ang dakilang elder ng Yefteris na si Halianor. Sa kanyang tabi ay ang saint ng Yefteris, si Yui. Sa kabila ng siksikan ng mga tao sa loob ng pangunahing bulwagan, tense ang kapaligiran, at walang nagsasalita. Iniskan ni Halianor ang mukha ng lahat at binasag ang katahimikan, sinabing, "Anong problema? Nawalan na ba kayo ng boses?" Sa sandaling iyon, humakbang si Jerry mula sa suonteles at sinabing, "Sir Halianor, hindi namin ito kasalanan. Habang nasa Glacium Holy Land, kami ay nasa ilalim ng utos ni Yui. Nagdesisyon siya, at sumunod na lang kami. Kung hindi siya nag-aksaya ng oras sa disipulo mula sa Thiegnostos, ang baniling prinsesa ng Glacium ay hindi makakatakas ng sapat na oras upang makatakas siyo. Malapit na siyang maging problema." Mahinahong sagot ni Halianor, "Hindi ngayon ang oras para sisihin ang isang tao. Dapat iniisip mo kung ano ang susunod na gagawin." Sinabi ni Sol mula sa Zoltrums, "Nagdududa ako na mayroong Thiegnostos o isang papay na nilikha ng isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Ang makapangyarihang lalaki na nagpakita ay malamang na ang powerhouse ng Glacis na nabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank. Siya ay nasa kakaibang estado dahil sa hindi pagtupad sa kanyang tagumpay. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng bagong posibilidad, at lahat ay bahagyang kumbinsido. Gayunpaman, humakbang pasulong si Yuvan at sinabing, kung hindi siya taga-Thiegnostos, bakit mayroon siyang nakakatakot na pisikal na katawan? Ang kanyang paglilinang ay nasa huling yugto lamang ng Petit Celestial rank, ngunit nalabanan niya ang mga pag-atake ni Yui. Hindi karaniwan. Matapos masira ang Glacis, palagi naming hinahanap ang kanilang prinsesa. Saan pa kaya siya napunta kung hindi siya nakasilong sa Thiegnostos? Hahanapin sana namin siya kung saan pa siya nagtatago." Gusto ni Yuvan na pigilan ang pagkakalantad ni James. Para sa Mevriez, isa na ngayong crucial chess piece si James sa kanilang plano. Kinailangan nila si James at ang prinsesa ng Glacis para magdulot ng gulo para sa mga Yeftero. Lumingon si Halianor kay Yui at nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Napaisip si Yui at sinabing, ang mga nakatagong powerhouse ng Glacis ay isa lamang alingawngaw. Walang sino man mula sa Ancient Four Races ang personal na nakasaksi na nabigo siyang makapasok sa Transcendental Bliss rank. Isa lamang itong chismis na kumakalat mula sa loob ng Glacis. Tungkol naman sa lalaking nag-aangking disipulo ni Thiegnostos. Talagang mayroon siyang kakaibang pisikal na katawan. Ang mga panlaban ng kanyang katawan ay pasibo, dahil ang kanyang cultivation na ranggo ay masyadong mababa, at hindi niya mamanumanong ipatawag ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi ako makapagkomento sa Thiegnostos, gayunpaman. Ang Transcendental Bliss rank, at maging ang Quasi-Bliss rank, ay palaging isang gawa-gawa. Wala pang sino man sa Primevals na matagumpay na nakarating sa mga ranggo na ito. Ang aking ama ay nasa loob ng napakatagal na panahon, ngunit kahit siya ay hindi pa umabot sa threshold para makapasok sa Quasi-Bliss rank. Panipi. Nakinig ng mabuti si Halianor. Pagkatapos, tinanong niya, kung gayon, sa palagay mo ba ay talagang umiiral ang Thiegnostos? Bahagyang umiling si Yui at sumagot, "Hindi ako makapagbigay ng tiyak na sagot. Napakaraming hindi pa natutuklasang mga rehiyon sa madilim na mundo at napakaraming sikreto ang hindi pa matutuklasan. Maaaring may mga misteryo na hindi pa natin nabubunyag." Kumunot ang noo ni Halianor at sinabing, kung umiiral nga ang Thiegnostos, at konektado sa kanila ang prinsesa ng Glacis, kung gayon siya ay magiging isang malaking banta sa apat na sinaunang lahi. Palihim siyang gagawa ng maraming gulo para sa amin. Iminungkahi ni Yui, ang aming pangunahing prioridad ay dapat na i-verify kung umiiral ang Thiegnostos. Kung ito ay totoo, dapat nating alamin kung bakit walang anumang balita tungkol sa kanila ng napakatagal. Bakit sila nagpapakita ngayon? At the same time, kailangan nating mahanap ang prinsesa ng Glacis sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang mga powerhouse sa kanilang pagpupulong, tinatalakay ang mga hakbang para sa kanilang kaligtasan. Paminsan-minsan ay pumapasok si Yuvan para hindi maghinala.
Pagkatapos ng pulong, pansamantala siyang nanirahan sa teritoryo ng mga Yeftero. Sa trip niya this time, kasama niya si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5385. Pagbalik ni Yuvan mula sa meeting, lumapit si Thea at nag-aalalang nagtanong, "Kumusta, Mr. Yuvan?" Ikinwento ni Yuvan ang usapan ng meeting kay Thea. Matapos marinig ang nangyari, nakahinga ng maluwag si Thea. Nagpasa si Yuvan ng inscription kay James para magkausap sila gaano man sila kalayo. Umupo siya at nakipag-ugnayan dito kay James, na gustong ipaliwanag ang sitwasyon at hilingin sa kanya na iwasang gamitin ang pagkakakilanlan ng isang disipulo mula sa Theognostos. Sa sandaling iyon, nanirahan si James sa Flame City. Umugang ang inscription sa kanyang katawan, at umalangaw sa kanyang isipan ang boses ni Yuvan. Nakinig ng mabuti si James. Pagkatapos, lumingon siya kay Kiana at sinabing, "Natatakot ako na kailangan nating baguhin muli ang ating pagkakakilanlan." Anong mali? Napatingin si Kiana kay James na nagtataka. Ipinaliwanag ni James, "Nakatanggap lang ako ng balita na ang 4 na sinaunang lahi ay nagtipon para sa isang pulong at nagpaplanong i-verify ang pag-iral ni Theognostos. Magpapadala rin sila ng mga especially iya sa buong Dark World para hanapin ka." Sumagot si Kiana, "Hindi mahalaga kung anong pagkakakilanlan ang ginagamit ko, ngunit ano ang gagawin mo?" Nag-isip sandali si James at nagtanong, "Aling mga powerhouse mula sa Central Plane ang narinig mo na?" Nag-isip sandali si Kiana, pagkatapos ay sumagot, "May narinig akong ilang pangalan, ngunit ang pinakakilala ay dapat na Thaddeus Holiness." Sikat na ba siya dito? Bahagyang nagulat si James. Alam niya ang tungkol kay Thaddeus Holiness, na isang maalamat na figure. Gayunpaman, walang sino man ang nakakita sa kanya ng personal bago. Noong nakaraan, mayroon siyang kahit na nagpanggap na alagad ni Thaddeus Holiness. Tumanggaw si Kiana at sinabing, "Oo. Bago nawasak ang aking lahi, nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa kanya." Sinasabi ng mga alingawngaw na nagpakita siya sa tarangkahan ng isa sa mga makapangyarihang lahi ng Primevals at gumugulo sa kanila sa mahabang panahon. Ang mga miyembro ng lahi na iyon ay hindi nang ahas na lumabas man lang sa kanilang teritoryo. Aling lahi iyon? Napukaw ang curiosity ni James. Ang Suunteli. Ang Suunteles. Isa ito sa 4 na sinaunang lahi. Nagulat si James. Sumagot si Kiana, "Oo. Ang mga Suunteles ay makapangyarihan noon ngunit hindi pa naging isa sa 4 na sinaunang lahi. Marami pang makapangyarihang lahi ang umiral bago ang madilim na mundo ay nahulog sa kaguluhan. Gayunpaman, ang Suunteles ay isang napakalakas na puwersa. Napagpasyahan kong lumipat sa madilim na mundo bilang 49. Kung tutuusin, nagkunwaring alagad ako ni Thaddeus Holiness noon sa Central Plane. Dapat na malaman ito ng mga puwersa ng Dark World sa lalong madaling panahon." Matapos suriin ang impormasyong nakuha niya, nagpasya si James na ipagpatuloy ang paggamit ng pagkakakilanlan ng 49 at magpanggap na isang disipulo ni Thaddeus Holiness. Pagkatapos, tumugon siya kay Yuvan, na tinitiyak sa kanya na hindi kailangang mag-alala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5386. Matapos magpadala ng babala si Yuvan, nagpasya si James na huwag nang gamitin ang pagkakakilanlan ng disipulo ng Theognostos. Pagkatapos ng lahat, ang ilusyon na nilikha niya ng Theognostos ay nauugnay sa Kiana. Bukod dito, nagkaisa na ang 4 na sinaunang lahi upang imbestigahan ang Theognostos at hanapin ang kinaroroonan ni Kiana. Kaya, nagpasya siyang pinakamahusay na gamitin ang pagkakakilanlan at hitsura ng 49. Hanggat hindi siya nakakaharap ng mga tao mula sa Ancient Four Races at iniiwasang gamitin ang kanyang mga pambihirang pisikal na depensa sa harap nila, hindi sila maghay-hinala na siya ang disipulo ng Theognostos. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Kiana, hindi mahalaga kung sino ang kanyang itinago. Sa sandaling iyon, nagbago na ang kanyang hitsura at aura. Tumingin si James kay Kiana at nakangiting sinabi, "Mula ngayon, ikaw na ang magiging junior ko at isang disipulo ni Thaddeus Holiness. Tawagin na nating Kia." Ngumiti si Kiana at tinukso siya, "Bakit ako ang junior kung mas malakas ako sa'yo? Hindi ba maghay-hinala ang mga tao? Ako dapat ang senior." Nagkibit balikat si James at sinabing,
Fine by me. It's just a title anyway. Natawa si Kiana sa sinabi niya. Malamig ang kanyang nakagawiang kilos, ngunit sa pagkakataong iyon, nakakabilib ang kanyang ngiti. Pag-isipan natin kung paano makuha ang mga primitive na inscription ng Flamma Race, sabi ni Kiana. Sumagot si James, madaling makuha ang mga primitive na inscription ng Flamma Race. Mas nag-aalala ako tungkol sa Tellers, Sylvae, at Metala. Matagal nang nawala ang tatlong lahi mula sa Dark World, kaya saan natin makikita ang kanilang mga inscription? Walang solusyon si Kiana dahil nawala ang mga lahi na ito bago pa man masira ang Glacis. Speaking of which, anong nangyari sa Dark World para sila ay nabura? May koneksyon ba ang dahilan kung bakit nalipol ang Glacis? Marahang umiling si Kiana, hindi sigurado sa mga detalye. Pagkatapos, iminungkahi niya, maghanap muna tayo ng matutuluyan. Maraming espiritual na bundok ang Flame City. Bumili si James ng isang espiritual na bundok na may mapayapang kapaligiran at sapat na lakas ng langit at lupa. Siya ay mayaman at madaling makabili ng espiritual na bundok sa Flame City. Magkasamang nakaupo sina James at Kiana sa ibabaw ng espiritual na bundok, na nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Biglang, iminungkahi ni James, paano kung bababa ako ng bundok para magtanong tungkol sa sitwasyon? Hindi tayo magkakaroon ng anumang pag-unlad sa pamamagitan lamang ng pag-upo dito. Dapat ay nakarating na ngayon si Latros sa teritoryo ng Flamme. Tiyak na maglulunsad siya ng pag-atake. Sa sandaling kumilos siya, mas madali tayong makakagalaw. Sasama ako sa iyo, sabi ni Kiana. Naging proactive si Kiana dahil nag-aalala siya sa paggaling ni Cairo. Sige, sabay tayong bumaba at tumingin sa paligid ng lungsod. Bumaba ang dalawa sa espiritual na bundok at naglibot sa Flame City. Ang lungsod ay puno ng maraming buhay na nilalang mula sa lahing Flamma at iba pang lahi. Tulad ng mga Yeftero, nagkaroon din ng black market at arena ang teritoryo ng Flamme. Gayunpaman, walang oras si James na lumahok sa arena. Nagpatuloy ang dalawa sa paglibot sa lungsod na walang patutunguhan. Bundok Belorg. Nakita ni James ang isang espiritual na bundok na puno ng mga magsasaka sa unahan nila. Ipinaliwanag ni Kiana, ang Mount Belorg ang pinakamalaking trading market ng Flame City. Maging ang 4 ancient races ay nagbukas ng mga tindahan doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5387. I see. Suriin natin ito. Naglakad si James patungo sa Mount Belorg. Ang Mount Belorg ay napakalaki at umaalon. Puno ito ng mga independenteng komersyal na gusali na binuksan ng Primevals. Ang mga gusali ay may maraming mga seksyon, na nagbebenta ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa merkado ng kalakalan, maaaring gumamit ang mga customer ng mga item upang ipagpalit ang mga mapagkukunan na gusto nila. Dati, naiintriga si James sa mga bagay na binibenta. Gayunpaman, ang kanyang imbakan na kayamanan ay puno na ng hindi mabilang na mga mapagkukunan ng paglilinang. Kaya, wala silang apela sa kanya. Tiyak na may nagbebenta ng impormasyon sa Mount Belorg. Subukan nating hanapin ang tao, sabi ni Kiana. Bilang prinsesa ng Glacis, si Kiana ay may magaspang na pag-unawa sa iba pang mga pangunahing lahi. Noong nakaraan, ang Glacis ay mayroon ding mga katulad na lugar tulad ng Mount Belorg. Sige, tumanggo si James. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa paligid ng Mount Belorg. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang palasyo sa kailaliman ng bundok. Sa itaas ng tarangkahan ng palasyo ay isang napakalaking tableta na may ilang mga salita na nakaukit dito. The Heavenly Secrets Pavilion. Bahagyang nagulat si Kiana matapos basahin ang mga salita. Nagtataka, nagtanong si James, ano ang problema? Huminga ng malalim si Kiana at sinabing, alam mo ba kung sinong mga tao ang nagsabing sila ang mga lords ng Dark World noong nakaraan? Umiling si James at sinabing, paano ko malalaman? Ipinaliwanag ni Kiana, sa pagkakaalam ko, 3 tao lang ang may lakas ng loob na tawagin ang kanilang sarili na Dark World's Lords. Oh, ganun ba? Alin 3? Sumagot si Kiana, noong maunlad na panahon ng madilim na mundo, umiral ang isang makapangyarihang lahi na tinatawag na Lilets. Kahit na ang lahat ng iba pang lahi ay nakakahimok, natalo sila ng mga Lilets.
Ipinahayag ng Lilith, leader ang kanyang sarili bilang Panginoon ng madilim na mundo. Ang pangalawang tao na gumawa nito ay ang Heavenly Secrets Pavilion's Master. Ang Heavenly Secret Pavilion ay isang mahiwagang puwersa. Sa madilim na mundo, walang nakakaalam tungkol sa kanilang pinagmulan. Ang tanging alam na katotohanan tungkol sa kanila ay nagbebenta sila ng impormasyon. Ang mga alingawngaw ay alam nila ang lahat tungkol sa Dark World at maging ang mga eroplano. Hanggat binabayaran mo sila ng sapat, ibibigay nila ang anumang impormasyong kailangan mo. Ang huling tao ay ang pinuno ng Shadowers. Tinawag din niya ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Gayunpaman, dati siyang mayabang at nagdulot ng maraming kaguluhan. Sa huli, kinubkob siya ng mga powerhouse ng apat na sinaunang lahi. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam, at kung siya ay buhay pa ay isang misteryo din. Maikling ipinaliwanag ni Kia na ang tatlong powerhouse na nagsasabing sila ang Panginoon ng madilim na mundo noong nakaraan. Ano ang tungkol sa kasalukuyan? Tanong ni James. Umiling si Kia na at sinabing, sa madilim na mundo ngayon, walang maglalakas loob na tawagin ang sarili nilang Panginoon ng madilim na mundo. Ang titulo mismo ay nakakaakit ng labis na atensyon. Ang sinumang mag-aangkin nito ay haamon ng iba pang mga powerhouse. Tanong ni James, sino ang pinakamalakas sa Dark World ngayon? Muling umiling si Kiana, at sinabing, matagal akong nabuklad, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Mayroon lang akong magaspang na ideya mula sa mga alaala ni Cairo. Gayunpaman, napakaraming powerhouse sa Dark World. Mahirap magdesisyon kung sino ang pinakamalakas. Paano si Thaddeus Holiness? Gaano siya kataas ang ranggo niya sa Dark World? Tanong ni James dahil sa curiosity. Si Thaddeus Holiness ay mula sa isang eroplano sa labas ng Dark World. Gustong malaman ni James kung saan siya makakatayo sa Dark World. Umiling muli si Kiana. Wala siyang masyadong alam tungkol sa bagay na ito. Ang alam lang niya ay ang Thaddeus Holiness ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Sa paghusga sa katotohanang hinaranggan niya ang mga tarangkahan ng lahing Suonteli, dapat na siya ay nasa tuktok man lang ng Holy Celestial rank. Ngumiti si James at sinabing, sa tingin ko, si Cairo ang magiging pinakamalakas kapag siya ay gumaling. Mas kwalipikado siyang tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Kung tutuusin, nasa quasi-bliss rank siya. Kahit kay Latros, ang Transcendental Bliss rank ay mito lamang. Nabalitaan niya lang na may nagtangkang pumasok sa quasi-bliss rank. Ang Transcendental Bliss rank ay ganap na bago sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5388. Ang isang powerhouse sa quasi-bliss rank tulad ni Cairo ay tiyak na may mga kwalifikasyon para tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Magagawa ni James ang gusto niya sa Dark World kung makakabawi si Cairo. Sa napakalakas na bodyguard sa tabi niya, walang maglalakas loob na guluhin siya. Sa kasamaang palad, naunawaan lamang ni James ang mga primitive na inscription ng Glacis, at mahaba pa ang lalakbayin bago bumalik sa normal si Cairo. By the way, may naisip si James at nagtanong, dahil nandoon pa ang Heavenly Secrets Pavilion, anong nangyari sa master nila? Nasaan siya ngayon? Bahagyang umiling si Kiana at sumagot, sino ang nakakaalam? Ang madilim na mundo ay nagkaroon ng malaking alitan sa nakaraan, na humantong sa isang malaking pagbabago ng kapangyarihan. Ang apat na sinaunang lahi ang naging pinuno, at marami pang ibang lahi ang nawasak o piniling magtago. Bagamat nakatayo pa rin ngayon ang Heavenly Secrets Pavilion, ang kanilang amo ay matagal nang hindi nakita. Ano ang naging sanhi ng alitan? Tanong ni James. Umiling muli si Kiana. Nang makitang siya ay clueless, tumigil si James sa pagtatanong. Lumapit siya sa Heavenly Secrets Pavilion, kung saan nagtipon ang napakaraming tao, naghihintay na bumili ng impormasyon. Napakalaki ng Heavenly Secrets Pavilion at maraming receptionist ang naglilingkod sa kanilang mga customer. Kayong dalawa dyan, anong klaseng impormasyon ang pinunta nyo? Isang magandang dalaga ang lumapit at nag-alok ng tulong nang pumasok sina James at Kiana sa Heavenly Secrets Pavilion. Sinuri siya ni James at nalaman niyang nasa Great Celestial rank siya. Kung siya ay nasa labas ng mga eroplano, siya ay magiging isang walang kapantay na powerhouse na may sariling ika-5 o ika-6 na antas ng eroplano. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay walang kahanga-hanga sa Dark World.
Hindi mo maibibigay sa akin ang impormasyong gusto ko. Sino ang namamahala sa lugar na ito? Hilingin sa kanya na puntahan tayo, mahinahong sabi ni Kiana. Saglit siyang tinitigan ng receptionist. Bilang tugon sa kanyang hindi magiliw na titig, inilabas ni Kiana ang ilan sa kanyang aura. Nanginginig sa takot ang receptionist at galit na sinabi, "This way, please." Dinala sina James at Kiana sa isang VIP reception hall. Pagkapasok sa reception hall, pinagsilbihan sila ng rare Empyrean berries. Sino ang nagtanong para sa akin? Sa sandaling iyon, isang tamad na boses ang nagmula sa pasukan. Isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit ang pumasok sa bulwagan. Bagamat siya ay walang pakialam, siya ay nasa tuktok ng Marshal Celestial rank. Kung siya ay nasa labas ng mga eroplano, siya ay magiging isang walang kapantay na pag-iral. Lumapit ang lalaki at umupo sa harapan nila. Tapos, tumingin siya kina James at Kiana. Nararamdaman niya na si Kiana ay makapangyarihan at hindi mas mababa sa kanya sa cultivation rank. Gayunpaman, hindi siya nag-iingat dahil miyembro siya ng Heavenly Secrets Pavilion. Wala siyang dapat ikatakot, kahit na sa mukha ng mga powerhouse mula sa apat na sinaunang lahi. Anong klaseng impormasyon ang hinahanap ninyong dalawa? Mahinahong tanong ng lalaki. Sumagot si James, gusto kong malaman ang tungkol sa Flammerace. Oh, naintriga. Tumingin ang lalaki kay James at nagtanong, ano ba talaga ang gusto mong malaman? Sumagot si James, lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5389. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ng lalaki. Pagkatapos, sabi niya, syempre, marami akong impormasyon tungkol sa kanila. Gayunpaman, kaya mo bang bayaran ito? Agad na nagpatawag si James ng ilang bihirang kayamanan at walang pag-aalinlangan na itinulak iyon sa lalaki. Sapat na ba ito? Tanong ni James. Isang celestial Averill. Bulalas ng lalaki, halatang naiintriga sa isa sa mga materyales. Ang kanyang walang malasakit na saloobin ay agad na nawala, at magalang niyang sinabi, Tursum Zoal Marble mo, ang taong namamahala sa Heavenly Secrets Pavilion sa teritoryo ng mga Flammaze. Maaari ko bang tanungin ang iyong mga pangalan? Sumagot si James, 49 ako. Ito ang senior ko, si Kia. Oh, so 49 ka na. Inis ka ni Zoal si James at sinabing, ikaw ang taong nanalo ng hindi mabilang na cultivation resources mula sa arena ng Yefteres kanina, tama ba? Nakakatuwang makilala ka ng personal. Bilang taong namamahala sa Heavenly Secrets Pavilion sa teritoryo ng Flammaze, natural lang na narinig ni Zoal ang tungkol sa 49. Alam din niyang 49 ay mula sa Central Plane at isang elder sa Jew Academy. Oo, bahagyang tumango si James. Nakangiting sabi ni Zoal, sinusubukan mong makakuha ng impormasyon tungkol sa Flammaze dahil sa mga Tiaten, tama ba? Tumingin sa kanya si James at nagtanong, mayroon bang uri ng sama ng loob ang dalawa sa isa't isa? Wait lang. Kukunin ko ang impormasyon. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Zoal sa bulwagan. Ilang sandali pa, bumalik siya na may dalang sinaunang balumbon. Binuksan niya ang balumbon at sinabing, maraming taon na ang nakalipas, bago naging pinuno ng mga Tiaten si Latros, nagpatuloy siya. Isang pakikipagsapalaran. Habang gumagala sa ligaw, nakilala niya ang Flammaze Saintes. Naging magkasintahan ang dalawa. Sa kasamaang palad, ang kanilang relasyon ay natuklasan ng Flamme, at siya ay sapilitang ibinalik. Ang Flamme ay may panuntunan na ang kanilang Saintes ay dapat manatiling isang birhen. Gayunpaman, nilabag niya ang panuntunan at ikinulong sa kanilang ipinagbabawal na lugar. Maikling ipinaliwanag ni Zoal ang serye ng mga kaganapan. Pagkatapos na makulong ang banal na Flamme, nagsumikap si Lacros na maging pinuno ng mga Tiatens. Maraming beses niyang binisita ang Flamme, gustong iligtas ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, palaging tinatanggihan ang kanyang kahilingan. Sa kalaunan, ang Flamme ay gumawa ng kondisyon para sa kanya na kunin ang kanilang santo. Pumayag silang ihinto ang pakikialam sa kanilang relasyon kung maaari niyang pasukin ang kanilang banal na lugar at umalis kasama niya. I see, sagot ni James. Nagpatuloy si Zoal, na nagsasabing, alam ng Heavenly Secrets Pavilion na hinanap ni Latros ang mga guho ng Glacis upang mahanap ang Ice Sword, na maaaring sugpuin ang Flamme.
Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam matapos siyang magpakita kasama mo sa teritoryo ng mga Yefteres. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nalalaman ng Heavenly Secrets Pavilion tungkol kay Latros. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, ano pa ang gusto mong malaman? Sumagot si James, gusto kong malaman ang tungkol sa sitwasyon ng Flamme. Nagpakita na ba si Latros sa teritoryo ng Flammes? Sumagot si Zoal, walang masyadong galaw sa teritoryo ng Flamme ngayon, kaya malamang hindi pa siya dumarating. Kung pag-uusapan. Biglang nagtanong si Zoal, kasama mo si Latros diba? Nakuha na ba niya ang Ice Sword? From our intel, we know the Ice Sword is with the Glacis, Princess. Gayunpaman, hindi alam ang kinaroroonan ng prinsesa. Nalaman namin na siya ay lumitaw sa Holy Land ng Glacium kamakailan lamang. Siya ay may kasamang isang lalaki na nag-aangking alagad ni Theognostos. Nakipaglaban siya sa ilan sa mga powerhouse ng apat na sinaunang lahi, kabilang ang Saint ng Yefteres. Kanina pa, may kasama kang dalawang powerhouse sa Holy Celestial Rank, tama. Isa ba sa kanila si Latros? May kinalaman ka ba sa insidente sa Holy Land ng Glacium? Tumingin si Zoal kay James, naghihintay ng sagot niya. Talagang nakakatakot ang intelligence network ng Heavenly Secrets Pavilion. Sa ilang mga pahiwatig lamang, nagawa nilang i-connecta ang mga tuldok. Hinala nila ang insidente sa Holy Land ng Glacium ay may kaugnayan kay James dahil sinusubukan ni Latros na hanapin ang Ice Sword. Higit pa rito, si James ay may dalawang powerhouse sa Holy Celestial Rank na kasama niya. Matapos pagsamahin ang dalawa at dalawa, tama ang pako nila sa ulo. Kung ang Heavenly Secrets Pavilion ay maaaring gumawa ng ganoong hula, natural lang na magkaroon ng parehong hinala ang mga Yefteres. Gayunpaman, walang sino man ang makatitiyak. Mahinahong sumagot si James, ano ang kinalaman nito sa akin? Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5390. Kahanga-hanga ang intelligence network ng Heavenly Secrets Pavilion. Inihayag lamang ni James ang Theognostos sa mga powerhouse ng apat na sinaunang lahi. Gayunpaman, nakuha na ng Heavenly Secrets Pavilion ang impormasyon. Nangangahulugan lamang iyon na ang mga matatalinong network ng Heavenly Secrets Pavilion ay tumagos sa ancient races. Mabilis namang itinanggi ni James na may kinalaman sa insidente para maiwasang maging pangunahing sospek. Kung hindi, mahihirapan siyang makalibot sa Dark World. Noong kasama ko si Latros, nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon niya ng isang uri ng sama ng loob laban sa Flamme, at binanggit niya ang pagpunta sa teritoryo ng Flamme. Bigla ko itong naalala noong dumating ako sa teritoryo ng Flamme, kaya nagpunta ako para itanong kung may makabuluhang nangyari dito kamakailan. Nakangiting sagot ni Zoal, relatibong payapa ang teritoryo ng Flamme ngayon. Mayroon kaming mga tagaloob sa loob ng Flamme, kaya kung darating si Latros, malalaman namin ito sa lalong madaling panahon. Mayroon ka bang impormasyon tungkol sa iba pang elemental primevals? Tanong ni Kiana. Oh, lumingon si Zoal kay Kiana at nakangiting nagtanong, ang Flamme ang huling nabubuhay na lahi ng elemental primevals. Anong impormasyon ng lahi ang hinahanap mo? Sumagot si Kiana, mapasasalamatan ko kung mayroon kang impormasyon tungkol sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Ngumiti ng husto si Zoal at sumagot, nakarating ka sa tamang lugar. Alam ng Heavenly Secrets Pavilion ang lahat tungkol sa Dark World. I can give you whatever information you need as long as the price is right. Sabi ni James, naghahanap ako ng mga primitive na inscription ng elemental primevals. Gayunpaman, ang Tellers, Sylvae, at Metala ay nawala ng matagal na ang nakalipas. Saan ko sila mahahanap? Sumagot si Zoal, ano ang iyong alok? Tanong ni James, ano ang gusto mo? Tumingin si Zoal kay James at nakangiting sinabi, lahat ng napanalunan mo mula sa arena ng Yefteres. Bulalas ni James, are you kidding me? Alam mo ba kung gaano karaming resources ang napanalunan ko mula sa arena? Ito ay katumbas ng buong asset ng isang major race. Bahagyang ngumiti si Zoal at sumagot, alam kong alam ko. Gayunpaman, ang impormasyon na maibibigay ko sa iyo ay talagang mahalaga. Ang impormasyon na makakatulong sa pagpapanumbalik ng isang powerhouse sa quasi-bliss rank ay dapat magkano?
Kapag siya ay nakabawi, ang Dark World ay magugulo, kaya kailangan kitang dalhin sa headquarters namin. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Kiana. Ang kanyang mga kasanayan sa deductive ay katangi tangi. Nagtanong lang ako tungkol sa mga primitive na inscription ng elemental primevals, at nahulaan na niya ang motibo ko. Natigilan si James. Mahinahong sinabi ni Zoel, hindi mo ako kailangang tingnan ng ganyan. Bagamat mababa ang rank ko sa cultivation, supervisor ako ng isang sangay ng Heavenly Secrets Pavilion. Kinailangan kong dumaan sa hindi mabilang na dami ng impormasyon at magbasa ng maraming sinaunang tala sa punong tanggapan upang makakuha ng malawak na kaalaman sa mga gawain ng Dark World. Alam kong isang mahusay na powerhouse ang isinilang sa Glacis. Ito ay isang sikreto sa mundo ngunit hindi sa Heavenly Secrets Pavilion. Alam namin na sinubukan ng Glacis na lumapit sa iba pang elemental primevals upang hingin ang kanilang mga primitive na inscription. Kailangan nila ang elemental curses para maibalik ang powerhouse na nabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank. Casual na nagsalita si Zoel tungkol sa mga bagay na ito na dapat ay sikreto. Mayroon kaming impormasyon tungkol sa nakaraang labanan sa Glacium Holy Land at isang recording nito. Kalokohan ang puppet na pino ni Theognostos. Alam namin na siya ang powerhouse na nabigong makapasok sa Transcendental Bliss rank. Speaking of which, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5371. Tumingin si Zoel sa kanyang mga bisita at sinabing, alam kong ang nag-aangkin na alagad ni Theognostos ay ikaw, 49. At dapat ay ikaw ang prinsesa ng Glacis. Naikuyom ni Kiana ang kanyang mga kamao, puno ng puot kay Zoel. Nakangiting sabi ni Zoel, I can sense your murderous intentions, princess. Sa kasamaang palad, walang silbi ang pagpatay sa akin. Ipinakalat ko na ang impormasyon sa iba pang branch ng Heavenly Secrets Pavilion. Gayunpaman, hindi pa nila kayo nakikita ng personal, kaya hindi nila kayo makikilalang dalawa. Sa ngayon, ako lang ang taong nakakaalam ng mga pagkakakilanlan mo. Gayunpaman, iuulat ko ito sa punong tanggapan sa lalong madaling panahon. Agad nilang ipapamahagi ang impormasyon tungkol sa iyo sa iba't ibang sangay at ibebenta ito kung may magbabayad nito. Naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Ang mga kakayahan ng Heavenly Secrets Pavilion ay lumampas sa kanyang inaasahan. Masasabi ni Zoel na nag-aalala sina James at Kiana, kaya nakangiti niyang sinabi, hindi na kailangang mag-alala. Ang apat na sinaunang lahi ang tanging mga tao na magmamalasakit sa iyong impormasyon. Noon pa man sila ay mapagmataas, kaya mas gugustuhin nilang gamitin ang kanilang intelligence network kaysa bumili ng impormasyon mula sa amin. Dagdag pa, ang iyong impormasyon ay mahalaga. Tiyak na hindi namin ito ibebenta para sa mga scrap. Ang apat na sinaunang karera ay maaaring hindi sulit para sa iyo ng impormasyon. Tumingin si James kay Kiana at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Kiana, sa iyo ang mga mapagkukunan, kaya ikaw ang bahala. Wala kang utang sa akin, kaya hindi kita pipilitin na gawin ito. Tinitimbang ito ni James sa kanyang isip. Pagkatapos, sumagot siya, deal. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mapagkukunan para sa impormasyong kailangan ko. Hindi ka nakikipagpalitan sa akin, ngunit ang Heavenly Secrets Pavilion. Hindi ako maaaring tumawag sa bagay na ito, kaya kailangan kitang dalhin sa punong tanggapan. Kapag may oras ka, puntahan mo ulit ako. Ihahatid na kita dyan, sabi ni Zoel. Bahagyang tumango si James at sinabing, I'll give you everything except the Suprema's Sword and Suprema's Lotus. Ang Suprema's Sword at Suprema's Lotus ay mahalaga kay James, kaya tumanggi siyang ibigay ang mga ito. Tulad ng para sa iba pang mga mapagkukunan ng paglilinang, handa siyang isakripisyo ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang palaging mangolekta ng higit pa. Siya ay itatakda para sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay kung gumaling si Cairo. Kung mayroon kang balita tungkol kay Latros, mangyaring ipaalam sa akin, sabi ni James. Oo naman. Tumango si Zoel. Tumalikod sina James at Kiana at umalis. Unti-unting nawala ang ngiti ni Zoel, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, iniulat niya ang bagay pabalik sa punong tanggapan at hinintay silang gumawa ng desisyon. Pagkatapos umalis sa Heavenly Secrets Pavilion,
Tumingin si James kay Kiana at nagtanong, paano nakakatakot ang kanilang intelligence network? Tumango si Kiana at sinabing, balita na alam nila ang lahat tungkol sa madilim na mundo at sa labas ng mga eroplano. Hindi ako naniniwala noon, ngunit tila totoo ang mga chismis tungkol sa kanila. Hindi katakataka na ang Heavenly Secrets Pavilion's Master ay may lakas ng loob na tawagin ang kanyang sarili na Dark World's Lord. Sa ganoong nakakatakot na intelligence network, hawak niya ang mga lihim ng bawat lahi sa kanyang mga kamay. Sino ang mga ngahas na hindi siya aprubahan bilang Panginoon ng Dark World? Napabuntong hininga si James. Napakaraming impormasyon ng namamahala sa sangay. Kahit na ito ang una nilang pagtatagpo, madali niyang natuklasan ang kanilang pagkakakilanlan at mga plano pagkatapos ng maikling pag-uusap. Bagamat si James ang Panginoong Supremo sa kanyang nakaraang buhay, ang kanilang mga kakayahan ay nagulat pa rin sa kanya. Tumingin si Kiana kay James at nagtanong, handa ka ba talagang mamigay ng napakaraming mapagkukunan? Tumango si James at sinabing, oo. Malaking halaga ito, ngunit lagi akong makakahanap ng paraan para makakolekta pa. Magiging kapaki-pakinabang si Cairo sa akin, kaya kailangan ko siyang tulungang makabawi sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5372. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay may impormasyon tungkol sa Elemental Primevals. Bagamat napakalaki ng kanilang hinihinging presyo, hindi nag-atubili si James na bilhin ang impormasyon. Pinlano niyang kunin muna ang mga primitive na inscription ng Flammerace. Pagkatapos, babalik siya upang makita si Zoal at tumungo sa kanilang punong tanggapan upang kunin ang mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Bumalik sina James at Kiana sa kanilang tirahan at matiyagang naghintay sa pagdating ni Latros. Kapag ang atensyon ng Flammaze ay nasa Latros, madali nilang makakamit ang kanilang layunin. Makalipas ang 3,000 taon, nagpakita si Zoal sa tirahan ni James. Nakaupo si Zoal sa pangunahing bulwagan ng gusali sa ibabaw ng espiritual na bundok na naka-cross legs. Tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, nakatanggap lang ako ng balita na dumating si Latros sa teritoryo ng Flamme. Nakipagkasundo siya sa Flamme. Makalipas ang 3 taon, dadaan siya sa siyam na pagsubok. Pagkatapos niyang makumplito ang siyam na pagsubok, papasok siya sa Flamma Holy Land. Doon, dadaan siya sa huling pagsubok. Makakaalis siya kasama ang mga Saint Flamme. Sa wakas nandito na siya. Excited si James. Ngumiti si Zoal at sinabing, hindi ka dapat masyadong masaya. Bagamat nagpakita si Latros, pinili niyang hindi direktang harapin ang Flamme. Sa halip, tinanggap niya ang pagdaan sa mga pagsubok. Kaya, hindi magkakaroon ng anumang kaguluhan tulad ng iyong inaasahan. Imposibleng gamitin mo siya bilang isang distraction para makuha ang mga primitive na inscription ng Flamme. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, may magagawa ka ba? Napakunot-noo si Zoal sa baba at mamulong, natural, may paraan ako. Gayunpaman, may kondisyon. Tumingin sa kanya si James at sinabing, enlighten me. Maluwag na sabi ni Zoal, gusto ng Heavenly Secrets Pavilion ang Trescentia Completer Art. Kung ibibigay mo ito, magiging permanenteng VIP ka na namin. Ibibigay namin sa iyo ang anumang impormasyong gusto mo ng libre. Haha, talaga. Ang supernatural power lang ay sapat na para makuha ang Heavenly Secrets Pavilion na pagsilbihan ako magpakailanman. Humalaklak si James. Sumagot si Zoal, nakakatakot ang iyong Trescentia Completer Art. Limitado ang kapangyarihan nito sa Central Plane, na humadlang sa iyo na gamitin ang buong potensyal nito. Gayunpaman, naging sensation ang iyong Trescentia Completer Art pagkatapos mong ipakita ito sa arena ng Yefteris. Kahit kami ay walang ideya kung saan nanggaling ang supernatural power mo. Kaya, napagpasyahan namin na ikaw ang may gawa. Nakikita ito ng Heavenly Secrets Pavilion na isang karapat-dapat na deal. Napangiti ng mahina si James at sinabing, salamat sa papuri. Wala akong ibang gustong gawin kundi tanggapin ang alok mo. Pagkatapos ng lahat, matututunan ko ang lahat ng bagay sa Dark World at sa labas ng mga eroplano. Sa kasamaang palad, hindi maituturo ang Trescentia Completer Art. Nilinang ko ito kapag nagkataon. Walang sino man ang maaaring maglinang nito kahit na ibabahagi ko kung paano ito nilikha.
Nagsalubong ang kilay ni Zoal saglit at sinabing, kung gayon, pag-usapan natin ito. Paano kung ipaliwanag mo sa amin ang Trescentia Completer Art, at bilang kapalit, bibigyan ka namin ng 3 pagkakataon upang magtanong tungkol sa anumang uri ng impormasyon. Ibibigay namin sa iyo ang impormasyong gusto mo hanggat mayroon kami nito. Siyempre, hindi kasama dito ang impormasyon tungkol sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala dahil nakagawa na kami ng deal. Pinag-isipan ito ni James saglit at naramdaman niyang ito ay isang magandang deal. Kailangan lang niyang bigyan sila ng maikling paliwanag tungkol sa Trescentia Completer Art, at pagkatapos ay makakakuha siya ng 3 pagkakataon upang humingi ng impormasyon. Kung nakilala niya ang isang maimpluwensyang miyembro ng Trescentia Completer Art ng mas maaga, hindi niya kakailanganing magbayad ng ganoong kalaking halaga para sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Sige, pero bago ang palitan, may tanong ako sa iyo, sabi ni James. Ikaw, humalaklak si Zoal at sinabing, sige, ano yan? Sa bahay lang, minsan lang. Tinanong ni James, ang mga primitive ba na inscription ba ng mga elemental primevals, o sa halip ay ang elemental curses, ay may kakayahang ibalik ang Kairos sa normal? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumagot si Zoal, hindi ako masyadong sigurado. Nakita ko mula sa aming mga talaan na ang mga primitive na inscription ng elemental primevals ay magkatugmang ngunit nagtataboy din sa isa't isa. Kung makukuha mo ang lahat ng 5 elemento, isang mahiwagang kapangyarihan ang isisilang. Marahil ay magagamit mo ito para tulungan siyang makabangon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5373. Bagaman may mga record tungkol dito sa Heavenly Secrets Pavilion, walang patunay na ay back-up ito. Matagal na ang nakalipas, ang Glacis ay pumunta sa amin para sa impormasyon upang mailigtas ang kanilang nakatagong powerhouse, kaya ibinigay namin sa kanila ang parehong solusyon. Bukod sa 3 pagkakataong magtanong ng impormasyon, mayroon akong karagdagang kahilingan, sabi ni James. Pakinggan muna natin. Sumenya si Zoal sa kanya, sinenyasan siyang magpatuloy. Tulungan akong makuha ang mga inscription ng Flammerace. Umiling si Zoal at tumanggi, hindi ko magagawa iyan para sa iyo. Mabibigay ko lang sa iyo ang impormasyon at mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga primitive na inscription. Ikaw na ang baalang kumuha ng mga ito. Sige, deal. Hindi nag-atubili si James. Go on. Ikwento ang tungkol sa Trescentia Completer Art. Anong uri ng supernatural power ito? Udyok ni Zoal kay James. Handa siyang isama ang lahat para ibalik sa punong tanggapan at iimbak. Ipinaliwanag ni James, ang Trescentia Completer Art ay isang supernatural power na aking nilikha. Nagagawa nitong ipatawag ang aking nakaraan at hinaharap na anyo. Ang aking kasalukuyang anyo, na ako ngayon, ay isinama din sa kasanayan. Pagkatapos kong i-cast ang Trescentia Completer Art, mababago ko ang mga inscription na pinagkadalubhasaan ko sa isang misteryosong porma sayon. Maaari kong isama ang lahat ng uri ng mga inscription dito. Kapag mas maraming inscription ang ginagamit ko dito, mas lumalakas ito. Sa aking nakaraang buhay, ako ang Lord Supremos mula sa Central Plane. Noon, muntik na akong mapatay at kailangang muling magkatawang tao. Na-reincarnate ako sa mababang antas ng eroplano at nagkataon lang na nilinang ang dark power. Patuloy kong pinagbuti ang aking dark power. Noong dumaan ako sa kapigatian, naliwanagan ako at binago ko ang aking dark power sa isang anino. Sa huli, nabuo ang Trescentia Completer Art nang pinuhin ko ang Genesis Path ng mababang antas ng eroplano. Nagkaroon ako ng insight sa kalikasan ng hinaharap at pinagsama ito sa nakaraan at kasalukuyan. Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang Trescentia Completer Art, na nagtitiwala na siya ang tanging tao na maaaring linangin ito. Hindi lahat ng na-reincarnate ay maaaring linangin ang Trescentia Completer Art. Mangangailangan ito ng maraming magkakapatong na pagkakataon at mga tamang pagkakataon para sa kanila na mabuo ito. Napanganga si Zoal matapos marinig ang paliwanag ni James. Parang hindi maarok ang lahat. Ang kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap ay halos wala na. Walang sino man ang tunay na makakabisado sa mga ito. Kahit na natutunan mo ang mga ito, dapat mong pagsamahin ang mga ito upang i-cast ang Trescentia Completer Art.
Si Zoal ay nagbigay ng thumbs up kay James at humahangang sinabi, mayroon kaming koleksyon sa halos lahat ng supernatural powers sa Dark World. Gayunpaman, wala sa kanila ang maihahambing sa Tresensia Completer Art. Sa tingin ko ang Tresensia Completer Art ang pinakamahusay na umiral. Sa hinaharap, ang Dark World ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Kailangan kong magulat muli sa Supernatural Headquarters. May kahilingan din ako. Gusto kong isagawa mo ang Tresensia Completer Art para mai-record ko ito at maipadala sa headquarters. Susuriin nila ito at tutukayin kung kwalipikado itong mangganguna sa mga rangkang. Pagkatapos, isang bagong supernatural power rangkang ang ilalabas sa Dark World. Ito, nag-aalangan si James. Agad na samabad ni Kiana at hinikayat siya, huwag mag-alinlangan, 49. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5374. Pagkatapos mag-isip, tumanggo si James at sumang-ayon, okay. Ikanaway ni Zoal ang kanyang kamay, at isang ilusyon na espasyo ang lumitaw sa unahan nila. Pumasok sa kalawakan sina James, Kiana, at Zoal. Hinikayat ni Zoal si James, maaari ka nang magsimula. Inihagis ni James ang Tresensia Completer Art ng walang pag-aalinlangan. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang mahiwagang porma sayon. Ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo ay nagkatotoo, ang isa ay nakaupo sa itaas ng porma sayon at ang isa ay nasa ibaba nito. Ang pagbuo ay hindi mahuhulaan at naglalaman ng mga maringal na kapangyarihan. Biglang nagsanib ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo ni James. Kamangha-manghang, namangha si Zoal sa nakita. Iyan ay isang pambihirang supernatural na kapangyarihan. Ikaw ay nasa huling yugto lamang ng Petit Celestial rank ngayon. Kung patuloy mong itataas ang iyong ranggo, hindi ka magagapi sa supernatural na kapangyarihang ito. Ikaw ang magiging pinakarespetadong powerhouse sa Dark World. Pinaulanan ni Zoal ng pambabala si James. Salamat. Mahinhin na sagot ni James. Nawala ang ilusyon na espasyo, at nag-teleport sila pabalik sa tirahan ni James. Tumingin si James kay Zoal at nagtanong, kaya, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano makuha ang mga primitive na inscription ng Flamma Race ngayon? Ngumiti si Zoal at sinabing, ako ang branch supervisor ng Heavenly Secrets Pavilion ng Flame City. Ilang beses ko nang nakita ang Flamme leader. Maaari kitang dalhin sa kanya. Maaari mo itong personal na hilingin sa kanya. Ganon ba kasimple? Natigilan si Kiana. Nakangiting sabi ni Zoal, of course not. Anyhow, let's go. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zoal at namuna. Nagkatinginan sandali sina James at Kiana. Pagkatapos, sumunod sila sa likod ni Zoal sa Heavenly Secrets Pavilion. Hindi nagtagal, dumating sila sa labas ng isang VIP reception hall ng Heavenly Secrets Pavilion. Isang matandang lalaki ang naghihintay sa kanilang pagdating. Nakasuot siya ng maapoy na pulang damit na may mga mahiwagang pattern na nakaborda dito. Pumasok si Zoal sa bulwagan na may matangkad na ngiti at sinabing, paumanhin sa matagal na paghihintay, Health. Medyo natagalan ako dahil may nangyari. Gusto kitang ipakilala sa isang kaibigan ko. Ito ay 49 at Kia. Sila ay mga disipulo ni Thaddeus Holiness. Oh, so 49 ka na. Gulat na napatingin ang matandang lalaki kay James. Bahagyang tumanggo si James sa kanya. Umupo si Zoal at sinabi, halika, maging komportable kayo. Sumunod naman sina James at Kiana. Ipinakilala ni Zoal, 49, ito ang pinuno ng Flamme, si Health Hainault. Pumagitna si Health, at sinabing, alam mo kung bakit ako nandito, Zoal. Ano ang gusto mong kapalit? Handa akong ibigay ang anumang kailangan mo. Walang magawang sagot ni Zoal, sinabi ko na sa iyo, Health. Kailangan mo ang ulas at ice curse ng glacis para ma-detox ang lason ng Flamme. Ang ulas ay isang mahalagang kayamanan ng glacis. Sa kasamaang palad, nabura na ang mga ito. Kahit na ang Heavenly Secrets Pavilion ay hindi makakapagbigay nito sa iyo. Naakit agad si James sa usapan nila. Sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, kailangan mo ang glacis, ice curse. Natisod ko ang isa sa mga guho ng glacis at nalaman ko ang kanilang mga primitive inscriptions.
Kabisado ko ang ice curse at mayroon din akong ules. Seryoso ka ba? Nanginginig sa tuwa si Health. Oo, tumango si James. Tumayo si Health, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, pakiusap tulungan mo si Yared na alisin ang lason ng flamme sa kanyang katawan. Bahagyang natarante si James sa sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5375. Naguguluhang tumingin si James kay Zoal. Ipinaliwanag ni Zoal, ang flamme ay may henyo na tinatawag na Yared Hadley. Noong nililinang niya ang flammakers, isang aksidente ang nangyari. Bilang resulta, siya ay nahawahan ng lason ng flamme. Sa wakas ay nagkaroon ng mas malinaw na larawan si James sa mga nangyayari. Sumagot siya, nakikita ko. Nagmakaawa si Health, kung tutulungan mo siya, tutuparin ko ang anumang hilingin mo sa akin. Mahinahong sinabi ni James, dahil narinig mo ako, dapat mong malaman na nakakuha ako ng maraming mapagkukunan ng paglilinang mula sa arena ng Yefteres. Wala akong pagkukulang sa ngayon, ngunit medyo interesado ako sa mga primitive na inscription ng flamme. Kung handa kang ipakita sa akin ang mga primitive na inscription ng iyong lahi, malugod kong tutulungan ka. Ito, nag-alinlangan si Health. Tahimik na umupo si Zoal habang nakakross ang mga paa, nakikinig sa usapan nila. Umupo ulit si Health at napaisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay James at nagtanong, paano mo nakuha ang Ilas and Ice Curse? Ano ang relasyon mo sa prinsesa ng Glacis? Ano ang kaugnayan mo sa lalaking nagpakita sa Holy Land ng Glacium at nag-claim na siya ay disipulo ng Theognostos? Ang insidente sa Holy Land ng Glacium ay nakakuha ng maraming atensyon dahil ito ay lubhang nakakagulat. Kahit na mga powerhouse lamang mula sa apat na sinaunang lahi ang kasangkot, ang balita ay kumalat na sa buong madilim na mundo, at alam na ng ilang malalaking karera. Matalino si Health at madaling mahulaan ang lalaking nasa harapan niya na may kaugnayan sa pangyayari. Tumanggi si James na magkomento sa bagay na ito. Iyon lang naman ang hiling ko. Kung ang Flamma Race ay hindi handang dumaan sa kalakalan, pagkatapos ay kalimutan ito. Tumayo siya at sinabing, Tara, Kia. Sumunod si Kia na sa likod ni James, at nagsimulang maglakad ang dalawa. Aalis na sana sila ng hall, biglang sinabi ni Health, wait. Papayag ako sa kondisyon mo. Napangiti si James, nasiyahan sa kinalabasan. Lumingon siya at tumingin kay Zoal nang may pasasalamat. Dahil nagkasundo na kayong dalawa, maaari ninyong pag-usapan ng pribado ang bagay na ito. Iminuwestra ni Zoal ang pinto, pinaalis ang kanyang mga bisita. Hindi sumagot si Health kay Zoal. Tumingin siya kay James at sinabing, sumunod ka sa akin. Sige, tumango si James. Sinundan nina James at Kia na si Health sa espiritual na bundok ng flamme. Pinanood sila ni Zoal na umalis na may game time na ekspresyon. Agad siyang nagulat sa punong tanggapan, na ina-update ang mga ito sa Tresensia Completer Art. Dahil medyo mababa pa rin ang cultivation rank ni James, hindi niya mailabas ang nakakatakot na potensyal ng Tresensia Completer Art. Kapag naabot niya ang isang mas mataas na ranggo, magkakaroon siya ng napakalakas na lakas. Sa oras na iyon, ang pagtawag sa kanya na pinakamalakas sa Dark World ay hindi isang pagmamalabas. Nagtipon ang ilang mahahalagang miyembro sa loob ng isang lihim na silid sa punong tanggapan ng Heavenly Secrets Pavilion. Maingat nilang sinuri ang impormasyon tungkol sa Tresensia Completer Art ni James at pinanood ang video kung saan siya gumaganap nito. Kaya kung mas maraming inscription ang nakukuha niya, mas lumalakas ang porma sayon. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay napakalakas. Nakita ko ang genesis path ng mga eroplano sa labas sa loob ng kanyang porma sayon. Isinama pa niya ang mga primitive na inscription ng Glacis dito. Kung malalaman niya ang mga primitive na inscription ng mga pangunahing lahi ng Dark World, hindi siya matatalo. Ang nakaraan at hinaharap, iyan ay kabalbalan. Gayunpaman, nagawa niyang linangin ang mga ito. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay karapat-dapat na maranggo muna sa madilim na mundo. Panahon na para ay anunsyo ang isang bagong rangkang para sa supernatural powers. Ang Tresensia Completer Art ay mauuna sa ranggo. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagraranggo ng iba pang supernatural powers. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Dark World. Marami sa kanila ang nawala, kasama ang kanilang supernatural powers.
Ang mga nakalimutang supernatural na kapangyarihang ito ay kahanga-hanga rin. Huwag kang mag-alala sa mga nawala. I-rank lang ang supernatural powers na alam natin ngayon. Walang sino man ang makikipagtalo laban sa pagraranggol na ini-publish namin. Nagkaroon ng discussion meeting ang ilan sa mga pangunahing tagagawa ng desisyon ng Heavenly Secrets Pavilion.